Mismong si Vice President Sara Duterte daw ang nagutos na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP kay nooy Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel si Raymond Dante Lachica. Lachica ba 'yon o Lachica? Lachica. Okay, Lachica. Ano ang importansya nito pong statement na ito mula ho sa isang hostile witness? Attorney Tamase. Well, mahalaga po siya una sa lahat dahil yung SDO po, no, si Gina Acosta. Ay malapit po sa Vice President at bahagi siya ng operations ng OVP. I think nung simula po nagkaroon ng stipulation na mula pagka-mayor pa lamang po ni VP Sara ay bahagi na siya sa kanyang team. So ibig sabihin po nun ay may assumptions kahit pa paano na alam niya yung operations ng opisina at ito yung kalakaran ng opisina ni VP Sara. Pangalawa, yung COA report po kasi kung babalikan ninyo siya, yung testimonya ng mga auditor the last 2 weeks, yung naging issue po doon ay hindi pa po kasi final yung COA report. Ibig sabihin nun, bagaman nakakita sila ng mga irregularidad doon sa liquidation ng confidential funds, ay nag-aantay pa tayo ng final na decision mula sa COA dahil naka-appeal po ata or pending review. Pero hindi po kasi ibig sabihin nun na hindi pwede ma-convict si VP Sara. Hindi din po ibig sabihin nun na hindi kaya patunayan na nagkaroon nga ng mga misuse ng confidential funds. So yung testimonya ni Gina Acosta, mahalaga siya kasi parang siya yung nagtutulay, no? O yung considering na hindi pa nga final yung COA report, parang pinapatotohanan niya na tama yung finding ng COA ultimately, no? Or by may basis at least yung finding ng COA. So yung pagsabi niya na si VP Sara mismo yung nag-utos, pangatlo, ito yung parang sagot doon sa tanong, I think nanggaling kay Senator Marcos last week din, na hindi ba tumitigil yung accountability sa SDO. Pero malinaw kasi sa kanya na yung kung ano man ang ginawa niya bilang SDO ay pinag-utos ni VP Sara. So parang naitatali niya yung mga loose ends ng testimony the last 2 weeks. Attorney Tamase, yung bang testimony ni Acosta proves misuse of funds? Kasi yun ang main point ng Article 1 misuse o maling paggamit ng confidential fund. Yung bang inutos sa akin ni VP Sara, ibigay ko yung 125 million sa kanyang chief security na si Lachica. Does that prove misuse of funds? It proves misuse in the sense na hindi po sinunod yung joint circular. So, kinokompirma po ni Gina Acosta yung mga nasa COA report na una, ibinigay yung full amount doon sa kay Colonel Lachica na parang matay doon sa questioning ni Senator Escudero kahapon, parang labag doon sa proseso ng COA na dapat yung SDO mismo yung nagmamahagi. No? Kaya nga po hinanapan na meron po bang acknowledgement receipt or recipient po ba si Colonel Lachica o taga-disburse lamang po siya. And I think yung sagot ay taga-disburse, ipapamahagi later on. So, problematic na po yun to begin with. Yes. From the legal end, therefore, malinaw na nagkaroon ng problema doon sa liquidation at kung hindi nga talaga maipakita kung nasaan pumunta yung confidential funds, then may mananagot. No? And I think batay doon sa sagot kahapon, mananagot si VP Sara para roon. Pero on a political point, I think pag nakinig po tayo doon sa chatter sa social media, ang kadalasan po kasi na isinasagot doon ng mga allies po ni VP Duterte ay siguro nawala lang yung pera, no? Pero hindi naman naipakita na nalustay ito or na dumiretso ito sa pocket or sa bulsa ni VP Sara or kanya mga kaalyado. At legally, ang sagot doon ay hindi po nagmamatter yun. No? Misuse po kung hindi po sinunod yung joint circular, kung mali po yung liquidation. Pero from a political point, and bilang pagkilala na political itong proseso na ito, makakatulong kahit papaano if yung prosecution matatapos nila yung money trail bale, kung nasaan nga talaga pumunta yung pera. Kasi nga, ang sinasabi, Attorney Paulo, nagastos naman sa libreng sakay. Nagastos naman sa medical assistance, di ba? Ano pa ba? Meron pang mga pinagkagastosan doon. Mga tulong tree daw planting. po. Yes. Ibig sabihin, nagastos naman daw sa mga merong
katuturan, no, ng mga ginawa. Pero hindi sakto do sa circular. Sa circular, no? Talagang merong misuse, no? Well, una sa lahat, ina-assume natin na nagastos nga talaga para doon dahil lang yun ang sabi ng acknowledgement receipts. Pero kung titignan natin yung acknowledgement receipts, may problema nga siya, di ba? Doon sa documentation mismo, parang questionable yung ibang pangalan. Hindi natin alam kung magpapakita ng ebidensya yung prosecution proving na hindi totoong tao itong mga to or hindi sila rehistrado. No, but in any event, kung may problema na yung liquidation process nila, parang question mark yung buong proseso ng pamimigay. No? Credible ba talaga yung paggastos ng pondo? At pangalawa, kahit valid government purpose pa ho, yung medical expenses, tree planting, good governance program, mayroon po kasi tayong mga batas na pinagbabawal yung paggastos ng pera na nakalaan para sa isang government purpose, tapos ililipat mo para sa ibang government purpose. Correct. Ang tawag po doon ay technical malversation. No? Krimen po yun sa sistema natin. At kaya po ganoon kasi hindi po personal na pera ng public officer yung pera ng bayan. Taga-implement lamang po siya ng budget kung executive official ka po. Kaya ibig sabihin po nun, trabaho po namin ng mga opisyal sa pamahalaan na ipalaganap lang or i-implement kung ano man yung pinag-utos sa amin ng Kongreso or kung ano yung naayon sa mandato namin. Hindi siya parang free cash para sa amin. Bahalaga po ba na para selyuhan mo yung Article 1, lalo na yung testimonya ni Acosta kahapon, na iharap din sila Chika? Saan mo idinita, para madetalye, saan mo nilagay yung 125 million? Well, makakatulong po kung maihaharap yung iba pang opisyal na magpapakita kung nasaan nga talaga pumunta yung pera. Kung yun po yung, let's say, kung congressional investigation ito, no? Opo. Pero pag kilala po natin na impeachment trial din siya, big sabihin nun, may strategic considerations, yung bawat panig, yung defense at yung prosecution, kung sinong ipapakita nila. Opo. Una sa lahat, yung kay Gina Acosta, halimbawa, kahit hostile witness siya, nasa kampo siya nung kabila, kadalasan maingat kami tumawag ng hostile witness sa trial. Ano ba yung hostile witness na yan, Attorney Tamase? Yung hostile witness po ay either yung interest po niya nakatali doon sa kabilang panig sa kalaban and therefore hindi po tayo sigurado kung sasagot siya ng diretsyo or uncooperative na testigo. So kahapon napakita kasi na, di ba, kung matatanggal po si VP Sara dahil coterminous si Gina Acosta, matatanggal din siya. Tapos mayroon na siyang prior statements kung saan parang pinaninindigan niya na tama yung gasto sa confidential fund. So salungat yung posisyon niya doon sa prosecution. So ibig sabihin nun, pwede na magtanong ng diretsuhang yes or no questions yung prosecution para hindi sila mailigaw. Pero may risk po kasi ang pagtawag ng isang hostile witness. And usually pag tumawag po ng hostile witness, hindi mo alam kung anong sasabihin niya. No? Kung iipitin ka ba niya, ikaw yung abogado. So kahit pa paano si Gina Acosta, mas madali siya tawagin dahil mayroon na siyang statement sa Committee on Justice. Yes, so kung babaliktad siya, kung babaliktad siya sa Senado, pwede mong ipitin yun na hindi ba ito yung sinabi mo sa Committee on Justice? So nagsisinungaling ka ba? Pero yung kay Colonel Chika, hindi ko po kasi alam kung natawag na siya dun sa House Committee. Parang hindi ko siya tinawag. Hindi ko siya tinawag. Ayun po. Kaya may risks po dun sa pagtawag ng ganoong testigo. Kasi hindi po alam kung paano papabuwalaanan yung sagot niya kung nagsisinungaling man or hindi totoo.